Kinaumagahan, ginising ako ng aking ina para lumuwas na papuntang syudad kung saan nakatira ang iba naming kamag-anak sa side ng aking ama. Anya, doon muna ako mamalagi hanggat hindi ko na ipapanganak ang sanggol na nasa tiyan ko. Pero hindi ako pumayag sa desisyon nilang yon. Sally, mapapabuti kayo ng anak mo doon. Nay, dito na lang po ako at mag-iingat po ako pangako. Huwag nang matigas ang ulo mo. Para sa inyo ang ginagawa naming ito. Sambit ni tatay. Hindi na ako sumagot pa at dagli na lamang akong pumasok sa loob ng silid. At doon ay nagkulong ako. Dahil ayoko talaga makisama sa mga kamag-anak namin. Lalo na't walang ama ang batang dinadala ko noon. Batid ko kasing hindi magagandang ugali ng mga ito. Mas gugustuhin ko pang makipagbuno sa aswang kesa makasama ang mga kamag-anak kong yon ng mga mata pobre at mapagmataas sa kapwa. Isa pa, ayoko mahusga ng anak ko habang nasa sinapupunan ko pa lamang ito at wala pang kamalay-malay sa mundo. Kaya naman ang gusto ko, pag sinilang ko ang aking anak ay kasama ko ang mga magulang ko at hindi ang ibang tao. Buong araw akong nagkulong sa silid ko. Ni hindi ako lumabas para kumain. Ang ginawa ko ay inayos ko na lamang ang mga kagamitan kong ginulo ng nilalang nung nagdaang gabi. Maging ang seradora ng bintana ko ay inayos ko rin. Wala na nga silang nagawa ng hindi ko sundin ang gusto nila. Mabuti na lamang din at hindi na nila ako pinilit pa at hinayaan na lamang ako sa gusto ko. Wala namang kaso sa akin ang desisyon nilang yon. Kung mababait ang mga kamag-anakan naming titirahan ko. Kaso hindi eh. Kabisado ko yung karakas ng mga pag-uugali ng mga yon. Dahil minsan ko nang nasubukang makibagay sa kanila noong kabataan ko. At kahit bata ay walang pinapalampas sa mga ito. Ang tigas ng ulo ng anak mo. Ayaw sumunod sa atin. Sila lang naman ang inaalala natin eh. Sabi ni tatay. Hayaan mo na at naglalambing lang yung anak mo kaya ayaw umalis. Bantayan na lamang silang maigi nang walang masamang mangyari sa kanila ng apo natin. Sagot naman ni nanay sa kanya. O siya, kayo ang bahala. Ano pa nga bang aking magagawa? Napangiti na lamang ako nang narinig ko ang usapan ng aking mga magulang. Kaya naman lumabas na ako ng silid ko para magtungo sa kusina. At ako'y nagugutom na. Nang makarating ako sa pagkainan ay binigyan ako ng pinggan ni Itay. Huwag ka nang sumimangot pa anak. Para sa inyo yun ang apo ko kaya ako nasabi yun na lumuwas ka ng syudad. Para lang maging ligtas kayo. Alam ko naman po yun tay. Pero mas gusto ko po kayong kasama kaysa sa kanila. Tsaka hindi po ako galit. Pasensya na po sa inasal ko. Magmula ng araw na yun na nasa silid na kami nila tatay at nanay pinapatulog. Para mabantayan ako. Kahit kasi may kasama na ako sa silid ko ay hindi pa rin nagpapaawat ng nilalang. At nanggagambala pa rin talaga. Halata ang pagkasabik at hayok nito dahil kahit na alam nitong hindi nag-iisang biktima niya, ay hindi nito inuurungan. Isang gabi nga noon, nagmag-aalas 2 ng madaling araw, naulinagan namin ang tinig ng nakakatanda kong kapatid na si Paye. Nagkatinginan pa kaming lahat at pinapakiramdaman kung ano ang nangyari sa labas ng bahay. Rinig na rinig namin ang pag-iyak at tahol ng aso naming si Bantay. At nagpupumilit itong nagkukuskus sa pinto ng bahay na parabang may kinakatakutan. Tinanggal na nga din namin ito sa pagkakatali nang sa ganon ay makakatakbo na ito. Ilang sandali pa nang muli akong tawagin ang boses ng kapatid ko, ay tumayo na ang aking ama at kinuha nitong latigong panlaban niya sa aswang. Gawa yun sa buntot ng pagit. Minana niya pa sa ninuno niya. Hindi mo kami malalansing demonyo ka. Gaya-gaya ka pa ng tinig. Anak kong panganay pa. Akala mo mabibiktima mo kami. Hindi mo makukuha yung apo ko. Sigaw ni tatay noon. Dahil sa pagsigaw na yon ay nagising ang diwa ko. Bakas na bakas ang galit sa boses nito at anumang oras ay handa ng makipagpatayan. Napayakap na lamang ako kay inay at sa bunso kong kapatid dala ng aking takot na nararamdaman.
Sa labas na naman ng bahay ang tunog ng ek-ek na gustong kumuha sa aking anak noon. Dahan-dahang umakyat si tatay sa bubungan ng bahay nang maramdaman niyang naroroon ng nilalang. Desididong-desidido na talaga itong magapi niya yung nilalang para hindi na ito bumalik pa sa bahay. Habang kami naman ni inay ay marahan ng kilos sa paglabas ng silid nila, papuntang sala. Rinig na rinig namin ng malakas na pagkaluskos sa bubungan na parabang may nagtatakbuhang tao doon at nakikita pa namin ang paglundo ng yero. Hanggang sa ilang sandali pa, laking gulat namin nang makarinig kami ng may malakas na nalaglag mula sa bubungan noon. Nang buksan ni Itay ang pintuan, nakita namin ang aking ama ang bumagsak doon. Puno ito ng kalmot at sugat sa katawan na halos maligo na sa sariling dugo at walang malay. Mabilis namang tumakbo ang aking ina para kunin ang latigong nasa kamay pa rin ng aking ama. Nang makita naming tumalon na rin mula sa bubungan ng nilalang na ito at akmang dadagitin si Itay, sa taranta ko ay mabilis pa sa 4:00 kumuha ako ng asin at sinaboy dito sa nilalang habang nagtititili dahil sa takot. Saglit ko pang nakalimutan noon na nagdadalang tao ako at napapatalon ako sa takot noon. Habang ang aking ina naman ay hinahampas ang buntot ng pagi, ang nilalang na halos ikaputol na ng pakpak niya. "Hindi ka talaga titigil! Papatayin kita!" sabi ni nanay. Pero sa bilis ng pagkilos ng nilalang, tumalon ito patungo sa itaas ng bubunga. Narinig kong tumalon muli sa likuran na ng bahay. Kasunod noon ay narinig na lamang namin ang pag-atungal nito habang nagsususuot sa talayban. Pinagtulungan naman namin ni inay na iakay ang aking ama para maipasok sa loob ng bahay at magamot namin siya. Walang patid ang pagtulo ng mga luha ko nang makita kong malala ang natamo nitong sugat sa katawan. Patawad po, Nay, kung nakinig po ako sa inyo ni tatay. Hindi po mangyari kay tatay ito. Wala kang kasalanan. Ang may kasalanan sa atin ay yung ik-ik ni demonyong yon. At dapat ay masupil na yung kasamaan niya. Habang ginagamot namin ang aking ama ay kitang-kita ko ang naglalaki ang mga sugat nito na akala may patalim ang nakasugat doon. Hindi naman ganun kalalim pero sapat na para maglabas ng maraming dugo. Umaga na nang magkamalay si tatay. Kaya naman ibinilin namin ito sa bunso kong kapatid na si Lucy. Dahil kailangan naming bumili ni inay ng gamot na maiinom ni tatay noon. Nang sa ganun, hindi maimpeksyon ang mga sugat niya. Matapos naming makabili at nang naglakad na kami papauwi, ay may nadaanan kami na maraming tao at nagkakagulo. Nagkukumpulan sila sa isang tabi ng daan. Dahil sa kuryosidad ay pinuntahan namin ito ni inay para tingnan kung ano ba ang nangyayari at ano ang pinagkakaguluhan nila. Pero laking gulat ko at halos bumaliktad ang sikmura ko nang makita naming isang babae ang nakahandusay sa may damuhan. Wakwak ang tiyan nito. Wala ng buhay. Wala na rin itong saplot sa katawan. Tanging dahon lamang ng niyog ang ipinantakip dito. Ganun pa man ay kitang-kita ko pa rin ang kalunos-lunos na sinapit ng babae. "Grabe, walang puso ang gumawa sa kanya niyan," sambit ng isa. "Wala talagang puso. Hindi gawa ng tao yan eh. Kinuha yung sanggol sa tiyan niya," sabat ng isa pa. Kung ganoon, eh may umaatake na namang ek-ek. Sus Mariosep. Napag-alaman ko din sa mga itong hindi lang kalayuan ng bahay ng babaeng na biktima ng aswang sa amin. Mag-isa lang umano ito nung nagdaang gabi dahil nasa trabaho ang asawa. Kaya't ganun na lamang ang kinahantungan. Napahawak na lamang ako sa tiyan ko nang nilukuban na naman ako ng takot. At pangambang baka kunin din ang aking anak ng nilalang na yon. Natatakot akong baka ganun din ang sapitin ko. Nanginginig na ako sa kinatatayuan ko na parang maanganak na ako noon. Nang may biglang tumawag sa pangalan ng aking ina. Nang sipatin ko ay nakita ko ang isang babaeng kumari niya. Nilapitan namin ito. "Buntis pala itong anak mo, Mare. Ingatan mong maigi yung anak at apo mo.
Umaatake na naman sila. Siya nga eh. Kagabi umatake din sa bahay namin. Nakalaban namin. Ito nga't nasugatan ako oh. Halos maputol ko yung pakpak ng demonyo. Ay nako, napakawalang hiya talaga. Nagawa pang mang biktima ng iba. Kawawa naman yung sinapit ng mag-ina. Medyo mahaba-haba ng pag-uusap ng dalawa nang niyaya kong aking inang umuwi na kami at kailangan pang uminom ng gamot ni Itay. Pero nung papaalis na kami ay may umagaw ng atensyon ko nang makita kong isang matandang lalaking pailalim kong makatingin nun. Sa tingin ko ay nasa edad 80 mahigit na ito. Kulubot ang balat at nakakalbong ulo. Hindi ito katangkaran gawa ng nakukuba na dahil sa katandaan. Napansin ko pang may sugat siya sa kanyang balikat. Nang magtatangka na sana akong lapitan yung matanda, hinatak na ako ni Inay at pagbalik ko ng tingin dito ay nawala na ito. Laking pagtataka ko naman at saglit ko pa itong hinanap ng tingin pero wala na talaga ito na para bang bigla na lang naglaho na parang bula. Sally, saan ka ba't paparoon at iiwanan mo ako? Hindi ho, Nay. May nakita kasi akong matandang lalaki na may sugat sa balikat. Tutulungan ko lang po sana. Tugon ko habang hinahanap pa rin ang tingin ng lalaking yon. Iha, huwag ka basta-bastang lumalapit sa hindi mo kakilala ha. Sambit ng kumari ni Inay. Halina, umuwi na tayo. Baka mapano pa kayo ng apo ko. Pag-aaya ng aking ina at nagpaalam na ito sa kumari niya. Nagmadali na nga kami sa paglalakad ni Inay pauwi sa amin. Para mapainom na rin si Itay ng gamot para gumaling na. Nakikilala mo ba yung matandang nakita mo may sugat sa balikat, anak? Tanong ng aking ina. Hindi ko po kilala pero pamilyar po yung mukha niya, Nay. Huwag kang lalapit doon at baka yun na yung sumalakay sa atin ng nagdaang gabi ha. Mas maigi na magdoble ingat tayo lalo na sa kalagayan ng ama mo. Paano niyo po nasabi, Nay, na siya yun? Basta, huwag ka ng maraming tanong. Nang nakauwi na kami ng bahay ay agad nang inasikaso ni Inay ang iinuming gamot ng aking ama. Kaya naman nagpahinga ako saglit para makapagluto na ng tanghalian namin noon. Nung nagluluto na ako ay nakita ko ni Inay. Bigla na lamang akong sinita. Sinabi nitong magpahinga na lamang ako at siya na ang magluluto ng pagkain. Mahaba pa ang nilakad namin at kailangan ko manong magpahinga noon. Hindi na nga ako nakipagtalo pa at naramdaman ko ding bagyang kumirot ang tiyan ko kaya naman iniwanan ko ng niluluto ko at ang aking ina na nga ang nagpatuloy noon. Pinuntahan ko na lamang ang aking ama sa kanilang silid para kamustahin ito at tiningnan kung mataas pa ba ang kanyang lagnat. Medyo bumaba naman ang lagnat niya at medyo maaliwalas ng mukha kaya nawala ng pangamba ko. Sally, Lucy, halina para magtanghalian. Sabi ni Nanay. Nang makarating naman kami ng kapatid ko sa pagkainan ay pinuntahan na ng aking ina si Itay upang pakain nito para makainom muli ng kanyang gamot. Matapos kong mananghalian ay pumunta ako sandali sa labas ng aming bahay para lumanghap ng sariwang hangin. Habang nakaupo ako sa balkonahe, ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko ang itsura ng babaeng na biktima ng aswang. Hindi ko akalaing ganun pala talaga kalala at katindi kong maminsala ang mga nilalang na yon. Na noong una ay hindi ko pinaniniwalaan at inakala kong katam-isip lang. Habang malayo ang isipan ay naramdaman ko may humawak sa braso ko at nang tingnan ko yun ay nakita ko ang nakababata kong kapatid. Nakatingin ito sa isang direksyon kaya naman sinundan ko yon. Ate, sino yung matandang yan? Bakit kanina pa siya nakatanaw dito? Tanong niya. Hindi ko naman kaagad nasagot ang tanong nito at napakunot na lamang ang noo ko ng hindi kalayuan. Ay nakita ko nga ang isang matandang lalaking nakatanaw sa amin. Nang mamukhaan ko ito ay bigla na lamang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Yun ang matandang lalaking nakita ko sa daan kinaumagahan lang. Sinabi kong hindi ko ito kilala. Ilang sandali pa ay narinig kong tinawag ako ng nanay. Sally, pumarinig ka muna dito at bantayan mo ang Itay mo. May gagawin lamang ako.
Nang papasok na ako sa loob ng bahay ay muli ko pang tinapunan ng tingin ng matanda at nakita kong naglalakad na ito papalayo. Kaya naman napabuntong hininga na lamang ako at pilit na iwinawaglit sa isipan kong hindi magandang tumatakbo doon na baka itong ang aswang. Pagkarating ko sa silid-tulugan ng mga magulang ko ay tinabihan ko ng aking amang mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Sa pagdaan nga ng oras ay hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako sa gilid ng higaan ng aking ama. Nagising na lamang ako nang maramdaman kong nangangatog ang aking ama sa lamig nun. Tumaas na naman ang lagnat nito dahil sa mga sugat na natamo niya. Kaya naman agad akong kumuha ng gamot niya at pinainom sa kanya para bumaba ang lagnat niya nun. Kinumutan ko din para pagpawisan ito. Sally, magagabi na. Isarado mo yung bintana. Utos niya. Agara naman akong tumalima sa inutos nitong sinarado ko ang bintana. Inaalala ko noon ang mga oras na yun na sana ay wag nang bumalik pa ang aswang. Gayong walang magtatanggol sa amin dahil may sakit at sugatan si tatay. Para na akong baliw dahil kinakausap po ang sarili ko ng mga oras na yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung sakaling pupunta ulit yung nilalang sa amin. Naisip kong tuluyan nang makukuha ang anak ko mula sa sinapupunan ko noon. Nag-aalala talaga ako. Naalala ko naman ang babaeng wakwak ang tiyan at wala ng buhay, na mas lalong nagbigay ng takot sa akin. Halos naiiyak na ako kakaisip kung ano ang gagawin. Para wag kami mapahamak ng aking anak. Hanggang sa napansin ako ng aking ina na balisa at hindi mapakali. Ano bang nangyayari sa iyo at hindi ka mapakali? Manganganak ka na? Takang tanong ng aking ina. Hindi ho, Nay. Inaalala ko lang kasi baka bumalik ulit yun sa bahay natin. Humingi na po kaya tayo ng tulong sa ibang kakilala natin. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa inyo ng apo ko. Kita mong malayo din tayo sa mga kapitbahay kaya mas mahihirapan lang tayo kung hihingi pa tayo ng tulong sa kanila. Kumalma ka at baka manganak ka nang wala sa oras niyan. Kahit na sinabi niya yon ay hindi pa din ako mapakali. Dahil baka mapahamak lang din ang aking ina sa pagtatanggol sa akin at matulad siya sa sinapit ni tatay. Hindi ko pa naiwasang masisi noon kung bakit nasa liblib na parte kami ng lugar namin nakatira. Yun tuloy ay wala kagad makakatulong sa amin dahil malalayo ang kapitbahay. Aabutin pa kasi ng 15 minutong lakaran bago mo marating ang bahay na pinakamalapit sa amin. At sa pagkakatanda ko ay pawang mga babae din ang nakatira doon. Kaya naman kumuha na lamang ako ng maraming asin at bawang. Nagpatulong na rin ako sa kapatid kong lagyan ng asin ang bawat sulok ng bahay namin. Mabuti na lamang din at nakapamili kami ng mga ito dahil naubos na nung nagdaang gabi. Sinabuyan ko ang palibot ng bahay namin at maging ang bubungan. Nilagyan ko ng asin. Nang sumapit na ang gabi ay hindi ako makatulog sa kakaisip kung ano ang mangyayari sa amin noon. Nang naalala ko ang langis ng aking ina na kumukulo kapag may malapit na aswang. Kinuha ko ito mula sa pagkakalagay sa altar. Pinatong ko ang botelya malapit sa akin para makita ko at malaman kung dadating ba ang nilalang na yon. Nung una ay panatag pa ang lana sa loob ng botelya. Pero makaraan lamang ang ilang oras, kumulo ito ng bahagya at nawala din muli. Kaya naman napahugot ako ng malalim na hininga nang unti-unting tumigil sa pagkulo ang laman nito. Pero kahit na ganun pa man ay inabangan ko pa rin kung muli bang magbabalik sa amin ng nilalang. Mag-aalas 2 na ng umaga ay gising pa rin ako at buhay na buhay ang diwa ko noon. Habang ang mga magulang at kapatid ko ay mahimbing na ang tulog. Humihilik pa nga ang aking ina, tanda ng grabe ang pagod at puyat nito ng mga nagdaang gabi. Tuwing alas 2 kasi ng madaling araw, nang gagambala sa amin ang nilalang. Kaya naman kahit na tumigil na sa pagkulo ang lana ay hindi pa rin ako nagpapakampante. Naisip ko mga baka nagpapagaling pa yun dahil sa tinamo niyang sugat kay inay. Di ba nga halos maputol yung pakpak niya at hindi makalipad? Kakahintay ko ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako nun. Napabalikwas na lamang ako ng gising ng maramdaman kong
Tila ba may kamay na nakahawak sa tiyan ko. Kamuntikan pa akong napasigaw. Mabuti na lamang at nakita kong kamay lang pala yon ng nakababata akong kapatid. Sa himbing ng tulog nito ay hindi niya na namalayang nakadantay na sa tiyan ko ang kamay niya. Dahil sa antok pa ako ay hinayaan ko na lang ulit na magpatian ng sarili ko. Hanggang sa tuluyan na nga akong nakatulog. Nagising na lamang ako nang may yumuyugyug sa balikat ko. Agaran naman akong napatayo nang akalain kong bumalik na naman ang nilalang sa bahay. Tinanong ako ng nanay ko nang mapansin itong gulat na gulat ang itsura ko noon. Kala ko may aswang na eh. Ay nako, ginising kita para mag-agahan na at walang ek-ek sa umaga. Natatawang wika ng aking ina. Napakamot na lamang ako sa ulo dahil sa sinabi niya sa akin. Nang makapag-ayos na nga ako ng sarili ay sabay-sabay na kaming nag-agahan. Nakita kong medyo maayos ng lagay ni tatay at nakakatayit nakakalakad na ito. Nakakagalaw na rin ito ng maayos noon. Nang mga sumunod na gabi ay hindi na muli pang bumalik ang nilalang sa bahay. Ilang linggo din ang lumipas noon pero nang malapit na akong manganak at araw na lamang ang hinihintay, ay siya ring pagbalik ng nilalang sa bahay namin. Nagkataon pang ng araw na yon ay wala ang mga magulang ko sa bahay dahil may pinuntahan ng mga ito. Kaya naman dalawa lamang kami ni Lucy ang naiwang magkasama. Halos hindi ko alam ang gagawin dahil sa kaba nang marinig ko ang malakas na paghunin nito. Pahina yun ng pahina. Hanggang sa tila ba naging bulong na lamang ito sa pandinig ko. Nagtayuan ang balahibo ko sa buong katawan. Isinarado ko ng mabuti ang lahat ng bintana at pinto ng bahay. Pagkatapos noon ay kinuha ko ang langis ng aking inang nakalagay sa altar. Pagkakuha ko pa lamang dito, malakas na ang kulo nito't umaapaw na sa botelya ang laman. Kaya naman batid kong nasa paligid lamang ng bahay namin ang nilalang na yon. Habang hinihintay namin ng kapatid ko ang pagbalik ng mga magulang namin ay hawak-hawak ko ang garapong lagay namin ng asin. Tanging pagdarasal na lamang din ang nagawa ko na sana ay walang masamang mangyari sa amin ng anak ko at kapatid ko. Rinig na rinig ko ang lakas ng mga paghampas ng pakpak ng nilalang sa bubungan namin. At nagpapaikot-ikot ang boses nito sa labas ng bahay na parabang naghahanap ng mapapasukan. Kahit nakabadong-kabado na ako ay pinilit kong lakasan ang loob ko para sa anak at kapatid ko. Ramdam ko na rin ang pagkirot at pamamanid ng tiyan ko. Panay ang paglikot ng anak ko sa loob. Nang bigla akong nakarinig ng sunod-sunod at malalakas na pagkatok mula sa labas ng pinto namin. Sally, buksan mo yung pinto. Hindi kagad ako nakagalaw nang maalala kong marunong manggaya ng boses ang nilalang. Sally, ako to, buksan mo. Madali ka. Ulit pa. Nag-aalangan akong buksan ang pinto ng mga sandaling yon dahil baka hindi ang aking ina ang tumambad at maging katapusan na namin ng anak ko. Pero kahit na ayaw kong buksan ang pinto, napilitan ako ng halos kalampagin na ito. Nang tuluyan ko na itong mabuksan ay nakita ko ang aking inang nakatayo sa tapat ng pinto. Pero nang papalapit na siya sa akin ay mabilis ko itong sinapuyan ng asin. Ano bang ginagawa mo, Sally? Tanong niya sa akin. Napaatras pa ito dahil tumama sa mukha niya. Naku, pasensya na, Nay. Kala ko kasi nilalansi lang ako ng aswang. Pasensya po. Natawa si tatay. Nasa likuran lamang ni nanay. Nakaismid naman si inay na pumanik sa loob ng bahay. Nang makapasok na sila ay napansin kong may kasama silang isang lalaking may edad na. Si Mang Jun. Ang albularyo na nakatira sa Karatig Baryo. Siya pala ang sinadya ng mga magulang kong puntahan para makatulong. Anong nangyari at hawak-hawak mo yung garapon ng asin natin? Agaran ko namang sinabi sa mga ito kanina na kanina ko pa nararamdamang umaaligid sa labas ng bahay namin ng nilalang. Mabuti na lang at nakauwi kagad sila dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Pinatunayan naman ng kasama nilang albularyo ang mga sinabi ko at ayon dito,
Bago pa man sila makalapit sa bahay ay naramdaman niya na ang maitim at mabigat na presensya ng nilalang. Maging ang kakaibang amoy nito at dalang samyo niyang mabaho sa hangin. "Huwag kang matakot. Ano ka ba? Andito na kami. Hindi ka namin pababayaan ng anak mo. Tamang-tama lang yung dating namin." Habang nag-uusap kami't nilalapatan ng paunang lunas ni Mang Jun ang aking tiyan dahil sumasakit, bigla na naman naming narinig ang pag-atungal ng alaga naming si Bantay. Takot na takot ito. Nakakapangilabot ang alulong na ginagawa niya. Wala nang sinayang na oras ang aking ama at mabilis na nitong kinuha ang latigong panlaban niya sa aswang. Kaya naman minadali na ni Mang Jun ang ginagawa niyang paggamot sa akin noon. Pagkabukas ni Itay ng pinto ay tumambad sa amin ang nakakapangilabot na wangis ng aswang na nag-aabang sa labas ng bahay, at nakita kong wala nang buhay ang alagang aso namin. Walang pag-atubiling sinugo dito ng aking ama at pinaghahampas ng hawak niyang latigo. Pero hindi ito natinag. Nakipagtigas ng aswang sa aking ama. Sumunod na din si Mang Jun kay Itay at pinagtulungan ng dalawang aswang nun. Ilang sandali pa ay bigla na lang tumalon patungo sa itaas ng bubungan namin ng nilalang. Saglit itong nawala. "Bumalik ka dito! Magharap tayo! Huwag kang magtagong animal ka!" Sigaw ni tatay. Aakyat sana ito sa bubungan namin nang pigilan siya ni Mang Jun. Gawa ng malaki ang posibilidad na ikakapahamak niya na naman ito. Habang paikot-ikot ang yapak ng nilang sa itaas ay nakita kong nag-usal ng dasal ang albularyo. Kasunod noon ay bigla na lang may bumagsak sa lupa at nagpagulong-gulong ito palayo sa bahay. Dali-dali naman itong hinabol ng aking ama at pinaghahampas ng latigo. Pero kahit pinagtulungan na ng dalawa ang nilalang, nakakaiwas pa rin ito sa mga pag-atake nila at hindi nila magawang mapuruhan. Maya-maya pa'y bigla pa naman itong nawala sa paningin ng aking ama at ni Mang Jun. Hindi na rin ako mapakali ng mga sandaling yon, dahil hindi na nagpapakita ang nilalang. Pero ayon sa albularyo ay nasa paligid lamang namin ito. "Saan ka pupunta, Sally? Tumito ka lang at baka mapano ka pa." Pag-aalang tanong ng aking ina nang buksan ko ang pintuan namin. "Kaya ko, Nay. Tutulungan ko sila nang matahimik na yung buhay natin." Dali-dali akong lumabas ng bahay para magpakita doon si nilalang, para maagaw ang atensyon niya. Ako kasi yung pakay nito at hindi ang mga magulang ko. Sinigawan ko ito. Ikinabigla naman ng aking ama nang makita niyang nasa labas na ako ng bahay. Napailing na lamang din si Mang Jun sa ginawa ko. Maya-maya pa ay lumabas na ang nilalang mula sa malaking puno sa gilid ng bahay namin. Habol hininga ang nagawa ko nang makita ko ito. Kasabay noon ay ang pagkirot ng tiyan ko. Pero nilakasan ko talaga ang loob ko. At nang tuluyan ng makalabas ang nilalang at nakikita na namin ito, mabilis na akong hinatak ng aking ama patungo sa likuran. "Huwag mo namang ipahamak yung sarili mo at ang anak mo," sabi ni tatay. Sinabi ko naman na hindi namin yan mapapatay kung magtatago lamang ako. Na ako yung pakay nito. At titiyakin kong ito na yung huling gabi niya. Napalatak na lamang ang aking ama sabay sugod niya doon sa nilalang at pinaghahampas ito ng bitbit niyang latigo. Mabilis namang sumunod si Mang Jun at nakipagsagupaan na nga ang dalawa. Ilang sandali pa ay nakita kong hinataw ni Itay ng latigo niya ang nilalang at tinamaan yun sa may likuran na nagpaatungal dito. Kasunod noon ay inundayan ito ng saksak ni Mang Jun. Sinigawan naman ako ng aking amang pumasok na sa loob ng bahay, habang abala ang nilalang sa pakikipagbuno sa kanila. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na lamang din na biglang may humatak sa akin. Nakita ko si nanay, alalang-alala sa akin yon. Pero nang makapasok kami sa loob ng bahay, ay parehas kami ni inay na hindi mapakali dahil sa pag-aalala kay tatay. Kaya naman muli kong binuksan ang pinto para sana'y tulungan ng mga ito. Kitang-kita kong kaharap na nila ang nilalang. Pagulong-gulong sila sa damuhan.
Ilang sandali pa ay nabitawan ng aking ama ang latigo niya. Naiwaksi naman ng nilalang si Mang Jun. Sanhi ng pagtilapo nito. Duguan na ulit si tatay pero hindi niya yun ininda. Dali-dali niyang kinuha ang latigo pero sa bilis at liksi ng nilalang. Laking gulat ko nang sa isang kurap lamang ng mata ko ay papalapit na ito. Nang akmang susunggaban na ako ng nilalang ay ang sakto naman na pagtarak ni Mang Jun ng tabak niya sa likuran. Matapos yun ay pinaghahampas ng aking ama ang pakpak nito hanggang naputol yun at nang hindi na ito muli pang makalipad. Sobrang lakas ng pag-atungal nito. Hindi na nito nagawa pang tumakbo papalayo dahil sa lala ng natamo niya mula kay tatay at kay Mang Jun. Paikot-ikot ito sa lupa. Kaya nagkaroon ang aking ama ng pagkakataon na mapatumba ito. Hirap na si tatay pero pinilit niyang kumilos. Hinataw niya ito ng hinataw at muli ay naputol ang isa pang pakpak ng nilalang na animoy pakpak ng paniki. Halos hindi na makalakad ang nilalang dahil sa mga sugat niya. "Kumuha kayo ng tali, madali! Talian natin to!" Nagtungo ako sa kusina para kumuha ng taling ipanggagapos dito. Nang pagsikat ng araw ay malaman namin kung sino talaga yon. Ginapos ito ni Mang Jun at ni Itay. Napayakap na lamang ako sa aking ina habang pinagbamasdan ng ginagawa ni Itay at Mang Jun. Matapos nila maigapos ang nilalang sa puno ay inusalan nito ng Mang Jun ng dasal. Sa pag-uusal ng albularyo ay kasama naman noon ang pag-atungal ng nilalang na parabang nasasaktan ito sa mga katagang binibitawan ni Mang Jun. Hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng malay. Matapos yun ay magdamag na binantayan ng dalawa ito. Habang kami naman ni inay at kapatid ko ay nakaantabay sa loob kung ano ang susunod na nangyari nun. Na mag-uumaga na ay unti-unti na rin nagbagong itsura nito. Laking gulat ko nang makita kong ito ang matandang lalaki na nakita ko noong may babaeng buntis ang nabiktima ng aswang sa daan. Ito din ang matandang nakita kong may sugat sa balikat na nakatanaw sa akin mula sa labas ng bakuran namin. Nang magkaroon na ito ng malay, labis-labis ang galit na naramdaman ng aking ama. Tatagayin niya sana ito pero agaran siyang pinigilan ni Mang Jun at sinabi nitong huwag ilagay sa sariling kamay ang batas at hayaang mamatay ito sa ibang lugar. Dahil kung mamamatay umano ang matandang yun sa amin ay tiyak kami ang hahabulin ng batas. Labag man sa aming loob ay nagawa pa rin namin itong pakawalan gaya ng sinabi ng albularyo. Pero bago yun ay tiniyak ni Mang Jun na makukuha namin ang hustisyang nararapat sa amin. Nang sumunod na araw nga lang, nabalitaan naming may natagpo ang patay sa karatig baryo. At nang alamin ng aking ama kung sino yon, tamang ang sinabi ng manggagamot. Patay na ang matandang aswang. Nang mapag-alaman ko yun ay saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag at wala nang gumagambala sa amin. Nawala na rin ang takot na nararamdaman ko sa aking sarili. Mapayapa ang lahat. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay namin. Araw ng panganganak ko. Naisilang ko ng normal at maayos ang anak ko sa kabila ng lahat ng naranasan kong kababalagan. Nagising akong hawak-hawak na ng aking inay ang anak ko. At nasa gilid naman nila ang aking ama na kapwang giliw na giliw sa apo nila. Makalipas ang ilang buwan at taon ay naging tahimik at masayang pamilya namin. Naging maayos na rin ang pamumuhay namin dahil wala na kaming dapat katakutan pa. At kung meron man ay handang-handa ulit akong harapin yon para sa kaligtasan ng aking anak at ng aking pamilya.